ito pong si NBI Director Melvin Matibag, nagsalita na po mga kababayan at sinabing ito daw pong limang dating miyembro ng kargador, mga kababayan ng mali-maletang pera, ay inalok daw po ng 5 million bawat isa. Yan po yung sabi dito mga kababayan ha. At may mismong kamag-anak daw nitong isa sa 18 kargador ang pumunta sa NBI at ikinuwento yung alukan nga ng 5 million pesos. Ano po bawat isa dito po sa 18 kargador. So ngayon mga kababayan, ito i-play po natin. 10% lang po talaga yung parang direktang alam nila, and all the others are hearsay. Sinasabi niya, ang pinangako po na kinumbisi sila na sumama, sa pangako na bibigyan ang bawat isa ng 5 milyon. Galing po kay Mike Defensor, at siyempre kasama po si Atty. Balicod, yung po yung aming pinapalawak pa. Halimbawa po, napatunayan ng NBI na totoo ngayong alegasyon, sila po ay tumanggap ng 5 million in exchange for false testimony. Ano pong kaso noon? Okay, kinikredit natin to ha kay DAE News Philippines. Kanya po yan, hindi po yan natin gagawan, lamang po natin ng reaction video. Sa mga hindi po nakakapag-subscribe sa kanya, subscribe nyo po yung kanyang YouTube channel. Mga binabanggit nilang pangalan. Okay, Mr. Chair, pwede makasingit with the indulgence of Senator Aquino. Bakit kinakailangan individual affidavit? Hindi ba pwede yung grupo sila mag-issue ng affidavit? Yun na nga po yung binabanggit namin kasi yung probative value po nito mababa. Kasi ang affidavit po dapat base sa yung karanasan, sa sarili mong recollection. Tapos yung pag-identify, kung maaalala nyo po, base doon sa binanggit ko na report, base sa natapos na report ng aming fact-finding ng task force namin, hinihingan po sila ng mga additional na ebidensya. Hinihingan sila ng kanya-kanyang pahayag, pero binigyan po namin ng sufisyenteng panahon para mag-submitin ito, para makaproceed po kami to do a fact-finding doon po sa mga binanggit na pangalan po. Okay, dalawa na lamang. So, nakapag-issue na ba ng kanya-kanyang affidavit itong 18 kargador? Have they issued? Ito yung ginawa mga kababayan. Ito yung ginawa ni Baligod at saka nung 18 mga kababayan na kargador. Kasi sabi niya pa iba-ibang statement nila. Yun nga po, sinubject namin sila sa individual question and answer. 5 lang po yung pumirma. Yung 13, pinigilan ni Atty. Balicod na pumirma. Ang gusto pa nga, punitin yung kanilang mga naging statement. Ano po. Ngayon, base po, kung tatanungin, enough ba na para mag-imbestiga, hindi po tatayo. Baka mangyari po sa NBI, nagkakaroon kami ng parang fishing expedition. Para yung mga binanggit na pangalan, ay imbestigahan namin. Pero hindi po namin isinasara yung investigasyon. Hanggang ngayon, bukas po yung investigasyon kung meron pong papasok na mga ebidensya na direktang magtuturo o matibay na ebidensya, napapasa po doon sa probable cause na tinatawag or reasonable certainty of yung 5 conviction. po na nag-execute ng affidavit, individually po yon. Individually po. Okay. Ano pong nilalaman ng kanilang affidavit at yun po ba hindi na nagpabago-bago? Yun yung O isa po. pinanindigan nila kung ano yung unang affidavit na in-issue nila sa inyo? Ang malungkot po doon sa mga pumirma, lumalabas 10% lang po talaga yung parang direktang alam nila, and all the others are hearsay. Lagi nilang itinuturo yung kung sino-sinong personalidad po o nakita nila sa group. So ano tawag niyo po sa ganong klaseng affidavit na hearsay lang pala, nanunumpa sila na sa buong katotohanan yun ang pagkakaalam nila, pero yung pala yung impormasyon na yun ay second hand o third hand pala. Ang hindi binigay po lang ako sa kanila. nagsasabi, ang Korte Suprema na po nagsasabi na yan yung pinakamababang value ng ebidensya po, na hindi po titindig, na kahit po baka pag dinala namin sa DOJ or sa Ombudsman, ay doon pa lang po sa level na yon, hindi na po pumasok yung kaso. Sa halip na po na tumibay. Ayan na, maliwanag. Kung Korte Suprema na daw mga kababayan na nagsasabi na kapag kaganyan, yung statement na pabago-bago, kung sino-sino itinuturo, hearsay sa madalit salita, yan na po yung pinakamababang ebidensya. Ang problema kasi dito mga kababayan, kung ito na po yung itinuturing na pinakamababang ebidensya, tapos may babaguhin ka pa at may aalisin ka na pangalan depende sa sitwasyon, wala na po talagang kwenta yan. Babagsak na wala na talagang kwenta yan. Di po ba mga kababayan yung statement at testimony nito pong 18 kargador na ito? Di ba?
Lalo na kung binago at pinalitan. Yung kaso, doon sa mga binabanggit, halimbawa na meron talagang kinalaman sa anomalya, baka makatulong pa ito para humina po yung kaso na ilalaban po. Okay, nung Tama. April 28 po, no, 2026, isa pong affidavit na in-execute sa Special Action Unit ng NBI, ano po, ng isa sa mga kamag-anak ng 18 kargador. Ano po. Now, ready na ho bang NBI na i-present po yung detalye doon sa affidavit na yon? Na Yan. sinasabi nga pong nakatanggap ng 5 million para sa isang false testimony. Pabuti po na nabanggit nyo yan kasi nangyari nga po yan nung habang nagkakaroon sila ng pagdinig dito, hindi ko alam kung ano pong eksaktong tawag doon, na hawak na po namin yon since April 28 pa. Tapos bumalik pa nga po para ayusin yung kanyang testimonya. Ito po, parang benan po niya yung isa sa miyembro ng 18 Ayan! bodyguards, ano po, na sinasabi niya, ang pinangako po na kinumbisi sila na sumama, sa pangako na bibigyan ang bawat isa ng 5 milyon. Pero ang sinabi, hindi naman po nabigay pa yung 5 milyon. Ang una sabi, 700,000, pero ang kabuuan pa lang pala na nabibigay, 350,000. O, ayan. Diba? Mismong yung isang miyembro ng 18 kargador ikinanta ng biyanan. At sinabi mga kababayan na hindi pa nakukuha yung 5 milyon. Kaya daw sumama yung kanyang, ano bang tawag doon? Manugang, no? Diba halimbawa yung biyanan, ang tawag doon sa asawa ng kanyang anak, manugang. So ngayon, kaya daw sumama yung kanyang manugang mga kababayan dahil inalok ng 5 million pesos. Nababayaran ng 5 million kapag ka nagsinungaling, ika nga mga kababayan. So ngayon, ang unang pangako na down payment ay nasa 700,000 mahigit. Pero hindi po nangyari yon dahil nga, saglip na 700,000 yung down payment, ang nangyari mga kababayan, 350,000 lang ang napabigay na paunang bayad. Ano po, so paano po natin tatawagin na bayani yan? Kaya nga mga kababayan, yung sinasabi dito, ni Robin Padilla na para sa kanya, mga kababayan, bayani itong 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Kagaguhan yan. Eto, pakinggan nyo. Pero dapat tawaging bayani. Ulitin ko lang, pero dapat tawaging bayani. Sabi ni Sa akin, bayani ko sila. Pati ba yung bawal na rin sabihin? Sir, di ba pag umaten kayo sa hearing, pag umaten sila at sinamahan ninyo, yung po ba masasabi namin recognition ninyo na legitimate? Sa kayo nakakita ng bayaning bayaran. Ano? Tatanungin ko kayo mga kababayan, saan kayo nakakita ng bayaning bayaran? Diba? Nakakita na ba kayo ng bayaning bayaran kaya niya ginawa yung pagtatanggol na yon? O pagsasabi ng katotohanan? Walang ganyang klase ng bayani. Yung bayani, kusang ginagawa niya mga kababayan, yung mga bagay para protektahan yung ating bansa at yung ating mga kababayang Pilipino. Hindi matatawag na bayani yung bayaran. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Hindi, ako nandito para sa kanila. Kung ano ang desisyon nila, yun ang gagawin ko. Kung haharap sila doon, sasamahan ko sila. Kung hindi sila haharap, sasamahan ko sila kung saan nila gusto pumunta. Hindi ito usapin kung nire-recognize ko ba yung natin. Kung nire-recognize ko, hindi nandun ako. So ngayon po, sinusundo ninyo sila bilang bisita ninyo? Bilang bisita ko, ako ay tinawagan dahil nandito sila, kaya ako bumaba. You think it's a good idea na patingin sila ng hearing, sir? Kung anong gusto nila. But first, still, may press con muna sa office ni sir. Yun ang gusto namin ngayon. So yung bakit po kailangan mag-press con muna, sir, sa inyo? Yan ang gusto nilang mangyari. Ay, shoutout kay Ma'am Ninita Bordomeo. Masarap ba maging bobo? Hindi, tanong ko lang Tanong ko lang, masarap ba maging bobo? Enjoyin mo yan May mga factual issues ako gusto mong clarify. Like what, sir? Sinabi ko na nga kanina po eh. Pero kung wala pa kayo, ask na minutes, natapos lang po ito, then ipapaliwanag. Pero pinigila ng yung Blue Ribbon ngayon. Ayan mga kababayan para sa akin walang bayaning bayaran para magsinungaling. Hindi mo matatawag na bayani yung sinungaling na kaya nagsinungaling dahil binayaran. Alam niyo mga kababayan, tama lang yung sinabi dito ni Senator Erwin na optics talaga. Itong 18 kargador mga kababayan kasama itong kanilang abogado na bulaan.
dahil mas pinipiling ang mag-press con kaysa harapin yung pagpapatotoo. Ika nga mga kababayan. Pumunta sa hearing niyo, sir. Optics lang yung press con. Parang pakita nila sa media para mapanood sila ng tao sa social media na pumunta sila, matapang sila, pumunta sila dito. Open naman talaga, pwede silang pumunta dahil bisita sila ni Senator Robin. Oo. Pwedeng harangin yun. I mean, so, pero yung invitation namin, hindi sila pumunta dito, ayaw nila bumaba. How do you feel about it? Napakita sa tao na matapang sila, pumunta sila dito. And yan, walang pipigil sila. Hindi ka lang pipigilan dahil bawal naman pigilan yung bisita ng isang senador. So, Are they cited in contempt? hindi po pwede kasi it was just an invitation. This is just a meeting. It's not a hearing. So, kailangan muna namin i-organize ang committee, ang Blue Ribbon Committee. Alam naman natin ang process, di ba? Kailangan dalhin sa floor, magbubutuhan doon, may go-check, at magsasubmit yung minority ng grupo nila to represent them here. So, we cannot Pumunta sa hearing niyo. Ayan optics lang. Ayon kay Senator Erwin Tulfo kasi nga mas pinili mga kababayang magkalat sa mga social media kaysa po sagutin yung mga aligasyon din na ibinabato laban po dito sa 18 kargador na allegedly nabayaran kaya kumanta. 500 million each 5 dapat. million po dapat bawat 5 isa. million pesos each. Pero hindi na ibigay yung 5 million Wala each. pa po yatang naibibigay base po doon sa testimonya nitong manugang nung isa. Magkano lang pong na-release? Sabi po altogether? doon ito, yung sa personal account po, 350. Sino po nabigyan ng 250 out of that 80? Galing po kay Mike Defensor at siyempre kasama po si Atty. Balicod, yung po yung aming pinapalawak pa. Kaya nga po namin Hindi, pero sino pong nakatanggap nung 350? yung isang marin po. Isa lang po. Isa pa lang po. So yung Kasi siya lang 17, wala pa. Siya lang po yung may recollection. Okay. Hindi ko po alam yung sa 17. Ibig sabihin po, Mr. Chair, ang recollection po nito, yun sa pag-uusap nilang dalawa ng kanyang biyenan. So ibig sabihin kaya po lumantad itong 18 kargador dahil pinangakuan po sila mabibigyan ng 5 million pesos each. Yun po yung sinasabi ng isa sa miyembro nila. Pero gusto ko po liwanagin, I will take the opportunity na liwanagin kasi narinig ko po, pinapupunta ko rito noon ni Senator Cayetano kasi para daw harapin ko daw si Ginoong Mike Defensor, alam naman po natin na hindi naman po ganun yung proseso ng isang committee hearing. Ano po? Tama. Pero una-una po, hindi naman po ibig sabihin suspect na kagad natin or akusado na si Mike Defensor. Ang NBI po, nag-i-issue po kami ng subpoena, hindi dahil pinagsususpetsahan kayo, kundi as a part of our fact-finding. Inaalam nga po namin, ang sabi ko nga po, kung mapatunayan namin na itong taon to nagsisinungaling laban kay Mike Defensor, tutulungan pa po namin si Ginoong Mike Defensor na habulin at papanagutin po yung tao na yun. Okay, Tama. last naman. No? Alimbawa po, napatunayan ng NBI na totoo ngayong aligasyon sila po ay tumanggap ng 5 million in exchange for false testimony. Ano pong kaso noon? Well, may pananagutan po yan sa revised penal code kasi yung pong ikaw ay naghihimok ng titistigo para kasuhan ng kriminal yung isang tao na wala naman talaga basihan, pinaparusahan po yan sa ilalim ng ating revised penal code. At yung pong nagtistigo, nagbigay ng false testimony kapalit ng pera, ano pong kaso noon? May kaso rin po yun, pwedeng managot po ng perjury po. Maraming salamat po, Mr. Thank Chair. you. Mr. Chair, with the indulgence Ayan Di ba napakaliwanag na ang isa sa posibleng kakaharaping kaso nitong 18 kargador na ito ay kasong pagsisinungaling. Etong perjury mga kababayan. Dahil dito pa nga lang sa issue ni Loren Legarda, maliwanag na kung babawiin nila yan, pwede talaga silang masampahan ng kasong perjury. Dahil nga nagsinungaling sila sa sinumpaan nilang salaysay. At ngayon, yung iba mga inakusahan, pwede rin silang magsampa ng kaso laban po dito sa 18 kargador. Lalo na kung nabago yung statement about kay Legarda, malaki ang posibilidad mga kababayan na yung ibang mga pinangalanan ganyan din ang sabihin na bakit nabago pagdating kay Legarda pero sa kanila kahit mali yung aligasyon ayaw baguhin. Di po ba mga kababayan? Kaya nga hihina dito yung testimonya nito pong 18 kargador na ito. of Senator Bam. I'm done, Mr. Chairman. Yeah,
Go ahead. Is that the only... A follow-up question, sige, Mr. Chair. okay. Salamat po. So, malinaw na dun sa mga aligasyon ng 18 ex-bodyguards, nagpapatuloy ang investigasyon ng NBI. And then kung kanina sa ombudsman, ang next step dun sa mga aligasyon nila ay pinagsusumiten nyo sila ng tigi-isang individual affidavit. Sa DOJ naman po, ano yung next steps ng department dun sa mga aligasyon ng ex-bodyguards? Well, as far as the DOJ is concerned, ma'am, we will work together with the National Bureau of Investigation. Kasi meron po tayong, doon sa fact-finding or doon sa case build-up, dapat po magkatuwang yung public prosecutors at saka yung ating law enforcement, no? Tama. So, yung sinasabi kanina ni Director, binabaan pa nga daw po nila yung antas ng ebidensya, which is probable cause only. But again, as far as the department is concerned, there is already a higher standard, which is prima facie with reasonable certainty of conviction. Kung dun sa sinasabi ni Director, hindi na lumulusot sa probable cause, with all the more reason, it cannot prosper or not even be accepted by the department. Kasi sa department po ngayon, hindi po common na i-submit o na i-file yung kaso. Automatic, it will be docketed as a criminal case and Tama. subject to preliminary investigation. Ang mangyayari po, ito po'y dadaan pa rin sa masusing evaluation para malaman kung sapat na po ba yung ebidensya at kung ito'y sapat na, saka pa lamang po ito aakyat para maging isang kaso, criminal case, which should be subject to PI. Tinitiyak po natin kasi na kung magsasampa tayo ng kaso ngayon, hindi lang yung for the sake of filing it, but one which should really be able to withstand the rigors of trial kung darating po tayo sa punto na yon. So, if that is the case, sa malamang at sa malamang ho, kung sa probable cause hindi lulusot, sa malamang ho, pag sa evaluation pa lang, baka hindi na rin po makalusot sa department yan. Tama. Alright, Salamat, Mr. Chair. Gusto ko lang i-make of record na na-appreciate ko po yung efforts ng DOJ, ang Office of the Ombudsman at saka NBI, lalo na yung huling sinabi ni Prosecutor General Fadulion, may certain liberality na sinusubukang gamitin and yet hinahanda ng maayos kung anumang mga kaso para talagang ang maging resulta ay mahanap po yung katotohanan. And I Ang pinakamasaklap kasi dito mga kababayan, baka mamaya sa pagiging kampante nung 18 kargador at saka ni Baligod, magulat na lang sila mga kababayan, matindi na yung kasong kakaharapin nila. Kaya nga ito, payo ko dun sa 18 kargador ha, ngayon pa lang mag-isip-isip na kayo. 'Di ba? Kung ngayon pa nga lang mga kababayan, hinahayaan na ni Baligod na idemanda ni Loren Legarda, ito pong dalawang kasamahan or dalawang miyembro nitong 18 kargador, malaki ang posibilidad na kapag ka tumindi na at dumami na yung mga taong nagsampa ng reklamo sa inyo, kinasuhan kayo at tambak na yung mga kaso ninyo, malaki ang posibilidad na hayaan din kayo ni Baligod pag wala na kayong silbi sa kanya. Yan yung nakikita natin dyan mga kababayan. Kaya dapat ngayon pa lang mag-isip na agad sila. hope everyone around the table and even those na hindi dumalo sa table ay na-appreciate po yung effort na ganoon. Salamat, Mr. Chair. thank you. Just a quick Senator question, Mr. Pangilinan. Chairman. Sabi ng ating representative ng Ombudsman, ang hiniling nila ay gawing individual affidavits dahil nga omnibus affidavit yung sinumite. Ganun din ang sinabi ng ating director. Individual, affidavits at hindi pa pwede itong 18 ay pumirma ng isang affidavit. Tama. Can you get the sense of the Prosecutor General? How do you treat, as a general rule, how do you treat an omnibus affidavit of 15, 20, maybe 40 people? I don't know. Go ahead, Yeah. sir. Mr. Chair, if a joint affidavit is submitted to the Department of Justice and this joint affidavit is signed by, let's say, 10 or 18 people for that matter, kapag hindi wala pong qualification dun sa affidavit, dun sa salaysay, na ito po ay was participated in by this particular individual, it would appear, as far as the reader is concerned, that lahat po sila na nakapirma doon, lahat sila may personal na kaalaman doon sa mga nakasalaysay doon. Tama. Kaya sinasabi lagi po namin, kung magjo-joint affidavit, tiyakin ninyo na lahat po ng nakasaad yan ay meron kayong personal na kaalaman. Kung wala naman po, pwede po silang magkaroon ng qualification doon mismo sa joint affidavit na sabihin,
Patungkol po dito sa pangyayaring to, tanging itong mga tao lamang na ito ang merong kabahagi or naging bahagi. Pero if there is no such qualification, then I would have to concede to the strategy being undertaken by the NBI as well as the Ombudsman that it's better to really have individual affidavits because it's also a way of trying to compare and test the credibility of these witnesses. Kapag, again, yung sinabi po kanina, Supreme Court has already decided in a host of cases that when affidavits perfectly or the allegations or statements perfectly dovetail, ibig sabihin, pag tiningnan nyo, parang talagang pattern talaga siya, nakaduda-duda po yung ganon. Mas maigi po yung merong konting inconsistency because it gives badges of truth to it. Rather than if it perfectly dovetails and then it says practically the same thing, then there is something questionable about that. O, ayan. Di ba, napakaliwanag. Kaya mga kababayan na ito para sa akin mas mahalaga or mas maganda na mayroon din silang kanya-kanyang affidavit. Para nang sa ganon mga kababayan, pag pinagtahi-tahiyan at tutugma doon sa magkakasabay na sinumpaan nilang salaysay or yung isang salaysay, or yung joint affidavit nila mga kababayan, pag tumugma doon yung isa-isa nilang testimonya at talagang nakita na totoo nga mga kababayan, isa lang yung sinasabi, yun kahit papaano mapapaniwalaan pa nating posibleng totoo nga. Pero kapag ayaw magbigay ng kanya-kanyang mga pahayag mga kababayan, kanya-kanyang testimonya at makikita ninyo na sobrang tugma lahat yung naando dun sa pinagsama-sama nilang salaysay mga kababayan, yun kahina-hinala talaga yun. Dahil talaga malaki ang posibilidad na yun pinagplanuhan talaga mga kababayan. Gaya nga ng sabi dito ni Padulyon, mas maganda pa na may konting pagkakamali konting pagkakamali. Mas okay pa yun. Pero yung talagang nakasalansan mga kababayan na halatang pinagplanuhan, yun talaga kahina-hinala. Lalo na kung ayaw gumawa ng kani-kanilang sinumpaang salaysay. Ano po? So para sa akin mga kababayan ako talaga ngayon pa lang sasabihin ko na tingin ko dito isang malaking circus to, isang malaking kasinungalingan, at ito po mga kababayan ay paraan lamang nila para takutin yung mga politiko mga kababayan at para ipakita na sila yung kapanipaniwala at hindi po yung mga tao mga kababayan na inaakusahan nila. So ngayon, ang isa pa dito mga kababayan na maliwanag, yung pagbawi nila ng statement about po dito kay Senator Loren Legarda. Doon pa lang mga kababayan, hindi na po natin pwedeng paniwalaan at hindi na po natin pwedeng sakyan itong mga statement nitong 18 kargador dahil kung nagawa nilang baguhin ang statement mga kababayan about kay Loren Legarda, ibig sabihin may malaki din ang posibilidad na may butas din yung mga statement nila laban po dun sa iba. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po sa mga isyong ito na pinag-usapan po natin mga kababayan? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito.